Hello once again, magandang araw po mga kaprobinsya. Magandang araw po sa inyong lahat. At welcome pong muli sa ating channel, Probinsyanong Daddy. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay pindutin nyo na yung subscription button natin. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa ating pagtatanggal ng mga supot ng ating mga newly grafted bougainvilleas. Pero bago yan mga kaprobinsya, ay kapag hindi pa kayo nakapag-follow sa ating FB page, baka naman. So, ito po yung ating FB page, Daddy Bird. Paki-search na lang po sa FB, Daddy Bird. And then, paki-click na yung follow. Para naman updated din kayo sa mga iba pang activities natin na bukod sa mga ina-upload ko sa YouTube, ay meron pa kayong makikita dito. Okay? At heto na nga sila, mga kaprobinsya. Yung ating mga grafted. Ayan, natutuwa ko at buhay na sila. Ayan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bali siyam yung ginugtong natin dito. So, ang nabuhay ay almost lahat maliban dito. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit ito namatay. Okay mga kaprobinsya, ready na ba kayo sa ating activity for today? Ayan, konting flashback lang muna. Tignan natin yung mga pinaggagawa ko dito sa pag-graph ko para at least naman makita nyo na ginawa ko talaga ito. Okay, tara! Ayan nga mga kaprobinsya, bale ito na nga yung ginamit natin na stock dito sa ating grafting. Makikita nyo naman itong bougainvillea na ito ay katatapos ng namulaklak. At ang pangit na kasi sabog-sabog na rin yung kanyang mga sanga. Kaya nga ito ay naisipan ko na rin mag-grafting dito sa bougainvillea na ito. At nang makita ko nga ito mga kaprobinsya kung paano gawin, ay kumuha na rin ako ng lagari para tanggalin ko na yung mga sanga na hindi naman kaaya-aya. Pinutol ko na rin yung mga part ng sanga na pwede kong pagdudugtungan. Ayan, gumamit ako dito ng pruning shears para matanggal ko lahat itong mga sanga na pwede kong dugtungan. Yung mga iba talagang totaling tinanggal na natin kasi hindi na mapapakinabangan. So, ayan, kita nyo naman, naubos ko na yung mga sanga dito at ready na tayo. At heto na nga mga kaprobinsya, dahan-dahan na natin dinadagdag yung mga sanga na gusto nating idugtong dito sa ating bagong grafted na bougainvillea na ito. Yan, kumuha ko ng iba't ibang uri ng mga bougainvillea varieties dito. Kumuha ko ng 9 na uri. Ayan, pagkatapos ko silang ilagay ay tinatalian ko sila ng grafting tape ng maayos para mabuhay talaga sila. Ayan. So, dito nga medyo matagal lang dito ang paglagay natin o kaya pagkakayas natin ng mga sanga na idudugtong natin kasi yun yung part na mahirap kasi kailangan mailapat talaga natin ng maayos itong idudugtong natin dun sa pagdudugtungan. So, itong prosesong ito ay hindi pwedeng madaliin. Kailangan talaga dumaan sa mabuting paraan o kaya maayos na paraan para mabuhay. Kita nyo naman mamaya yung magiging success rate nito ay napakadaming nabuhay. Ayan. So, unti-untiin lang natin na ilagay lahat yung mga yan. Pwede naman gawin ito sa mga bougainvillea ninyo kahit side grap lang. At least matututo rin kayo dito. So, ganyan lang muna. Wala kasi akong bougainvillea na malaki ang sanga na pwede kong lagyan ng top graft sana para mas maganda. Mas maganda pa rin kasi kapag top graft tayo. Kaya lang, kung wala, ganyan. Sa mga sanga-sanga lang muna. Parang side graft lang sila. Okay, so panoorin yung mabuti yung mga susunod ko pong gagawin dito. Ayan, medyo napapagod na nga ako dito kasi nga napakarami ko palang idinagdag. Hindi ko na mamalayan na nakakapagod na rin pala. Ayan, medyo nangangalay na yung aking paa sa pagdudugtong-dugtong. Ayan, konting-konti lang naman na matatapos na natin itong ating ginagawang ito. Ayan. At ayun nga, sa wakas mga kaprobinsya ay naidugtong na natin lahat yung mga sanga na gusto nating idugtong. At ngayon, ang ginawa ko naman na ay naglagay na ako ng supot para ito ay mabalot. Kailangan kasi natin itong gawin para maprotektahan natin talaga itong ating mga bagong dugtong na sanga ng ating bougainvillea.
So ginagawa ito para maproteksyonan siya sa matinding sikat ng araw, ganoon na rin sa mga pagkabasa kapag umuulan, kasi kapag nabasa yung pinagdugtungan ay mabubulok lamang ang ginawa nating grafted na bougainvillea, kaya ginagawa natin ito. Ayan, tatanggalin na lamang ito kapag makita natin na buhay na itong mga dinugtong natin na mga bougainvillea. So ayan, nilagyan ko lahat. Medyo marami-rami rin yan kasi siyam yan na bagong dugtong na mga bougainvillea natin. So ayan. Pero patapos na tayo dito, kaya sige, punta na tayo sa next para makita nyo na yung pagbubukas natin dito after 1 month. Okay? At yun nga, no, mga kabugis, ang ginawa natin ngayon, mag-o-open na tayo. Sige, unahin natin itong isang ito. Yan. Yan, iayos ko lang itong ating tripod kasi wala tayong taga-video. So, ayan. Buksan na natin ito. So, dito kasi maglagay na ako ng mga butas-butas dati. Ayan, para matanggal ko yung mga moist sa loob. So, mas mainam na matanggal lahat yung mga moist sa loob. Kaya lang umulan kasi, kaya ganyan din ulit. Pero pwede na po natin tanggalin yan. Yan, gumagamit ako nito. Mga carving knife ginagamit ko ngayon sa grafting. Para at least ergonomic na. Pwedeng gamitin pantanggal, pwedeng gamitin pang-graft. Ayun. So, ito buhay na buhay. Okay? Yan. Ang mali ko lang dito, hindi na ako nakapaglagay ng tagging. Malalaman ko na lang sila kung namulaklak na. Kung ano yung ID nila. So, ito rin. Pangalawa. Yan, ilapit natin ng konti para makita ninyo. Ayan. Ayun, buhay na siya, oh. Ayan. So, kapag may mga ganito kayong nakikita, umusbong doon sa stock, tanggalin natin. Yan, para dito siya matuon, no, yung kanyang growth. Para lumaki siya agad dyan. So, ayun, medyo natatanggal ito. Itali ko na lang na ganyan. Yun. Dito rin yung pangatlo natin. Itong isang to. Sige, tanggalin na rin natin ito. Nabutas ko na ba? Ay, hindi ko pa pala ito nabubutas. So, yung mga hindi pa natin nabutas, butasin lang. Meron na pala. Nandun na. So, nabutas ko na pala siya dati. Sige. Ayun. Buhay na buhay po siya. Yan, oh. Yan. So, eto, pinagtripan kong gawin, kahit summer na. Trinay ko lang kung makakapabuhay pa ba tayo ng grafting. Kahit summer, nabubuhay pa rin naman pala. So, eto siguro ang medyo, hayaan ko lang muna kasi, ayun nga, maliliit pa. Ayun, buhay naman na. Kaya lang, maliit pa, ayun, oh. Ayun, maliit pa yung kanyang sibol. Ayan, nakikita nyo yung mga dahon na yon doon sa part na yon. So, doon tayo sa kabila. Tignan natin. Yan. So, dito naman sa kabila, ayan, tignan natin kung meron na tong butas. Parang wala pa. So, gawin ninyo, hindi agad-agad kasi tinatanggal ito. Ang unang ginagawa ay binubutas ko lang muna. Yan, para pasingawin yung mga nasa loob na mga moist. So, ang talagang rason kung bakit natin ginagawa ito ay ganito yan. Diba, kasi nasanay silang nasa loob lang ng supot. Kaya kung tatanggalin natin ito ng biglaan, may tendency na sila magtatampo, kaya magda-dieback, Kaya ginagawa ay inuunti-unti natin silang ine-expose sa outside environment para sa gayon ay hindi sila mamamatay. So, ganyan. Siguro after 2 days, tatanggalin ko na ito. So, ngayon ay hindi pa. Butasin natin yung sa baba kasi may tubig doon. So, ito yung dahilan kung bakit di siya natutuyo kung minsan. So, next ay ito naman.
Tignan natin kung meron na tayong butas dito. So wala din, kaya bubutasin na rin natin. So kahit maliit lang, okay din naman. Ayan. Basta meron lang tayong pasingawan ng kanyang moist. Tapos butasin natin yung sa baba dito para tumulo na rin yung mga tubig dito sa baba. Kasi pag di mo rin binubutas yun, nandyan lang din yung tubig na umiikot-ikot. Kaya tinatanggal natin. So ayun, meron tayong 3 muna na totally tinanggal, ano. Ngayon, puntahan natin itong isa dito kung bakit siya namatay. Ayan. Sige, ayos natin. Okay, meron tayong 2 dito na wala pa tayong nakikitang mga dahon. Itong isa, dati na buhay na yan. Pero ito wala pa talaga. Pero buhay pa naman. Medyo matatagalan lang siguro. Ayan. Itong isa, ang nangyari dito ay, ito yung unang nabuhay actually. Kaya lang, na-aksidente kong nadaganan ng kahoy, no? Nag-trim kasi ako ng bougainvillea na mataas. Eto, nasa ilalim niya ay natamaan ng nahulog na sanga kaya namatay. Sayang, ito pa naman yung may pinakamagandang variety na pinaka gusto kong idugtong. O yan, tignan nyo. So nabuhay na yan dati. Ayan, no? Ang ganda nga ng daon, no? Buhay na. Kaya lang nabali talaga. Ayun, nabali dito. So, siguro, uulitin ko na lang to. Ulit. Lalagyan ko na lang ng ganitong variety ulit. Ano? Ayan. So far, yun lang muna yung pwede nating buksan. Ang intention ko lang dito ay ipakita ko sa inyo yung ginawa nating grafted boogies. At kung paano siya ginawa at kung paano rin siya tanggalan, no, ng mga supot ng mga mga nilagay nating protective covers na mga supot. So, meron pa tayong 1, 2 dito na medyo critical pa, no. So ito naman may mga dahon-dahon na mga maliliit pero wala pang kasiguraduhan kapag kaganyan. So ang mga sure na mabubuhay na itong mga ganito na kita mo na talagang lumalaki na sila. Okay? At ganun lang po yung routine na ginagawa ko sa ating grafting. Napakadali lang gawin. Sundan nyo lang po. May mga videos na ako dito kung ano yung mga step by step na ginagawa ko sa grafting. Napakadaling gawin at kita nyo naman, napakataas ng kanyang success rate. Okay? So, maraming salamat muli mga ka-probinsya sa inyong pagsubaybay, panonood sa ating video for today. At sana nga, sabi ko sa inyo, konting favor, paki-subscribe yung ating channel, paki-follow yung ating totoong FB page, yung Daddy Bert, kasi yung isa po, yung dati ay hindi ko na po talaga ma-access yun, kaya i-unfollow nyo na rin yung Probinsyanong Daddy na FB page natin. So, thank you so much at sana subaybayan nyo ako muli sa mga susunod pa nating mga projects, mga videos. Thank you!